Okay, I'm back. Honestly, medyo hesitant ako eh. Not because I don't wanna do this, but iniisip ko kung worth it. Kasi hindi ka makikinig dito kung wala kang motives, kung wala kang dahilan. Napakahalaga ng panahon natin. Bakit mo ibibigay yung oras mo sa isang bagay na tingin mo ay walang halaga? Pwede ka namang manood ng ibang video. So, nung umabot ng 67,000 yung viewers ko, nagtanong ako sa sarili ko ilan doon ang talagang naghahanap kay God at nanood ng video? Kaya nga, maganda yung sinabi sa akin ni Holy Spirit Microphone ka lang. Hindi mo problema kung nakinig sila, pinasok sa puso nila, or sineryoso ka. Hindi mo yun problema. That's between them and God. Kaya nandito pa ako. Kasi kung tutuusin, wala naman akong makukuha dito Pero sa totoo lang, meron. Because my obedience to God solidifies my sanctity. So ano ang makukuha mo dito? Kung naghahanap ka kay God or mataas na yung sanctity mo, any topic about God is interesting. Bakit? Kasi si God walang boundary, walang sukdulan, walang end. Yung kanyang ibibigay. Kanina nang binasa ko yung Romans 1, iniisip ko, kung hindi sila nagbabasa ng salita ng Diyos, abala ang video ko sa kanila. You're free not to listen. You're allowed not to give attention to me. Hindi ako mahalaga sa lahat. Dun lang sa siniseryoso ang faith nila. Dahil ako seryoso ako dito. Ako yung taong kung hindi pagkakaperahan, kung hindi tataas ang ligaya ko, kung hindi ako ma-entertain, kung wala akong makukuha, hindi mo ako makukuha. Mahal ko sarili ko Ayokong nagwe-waste ng time. Time is something na wala ako forever. I mean, in this life, 65 na ako. Swerte ko kung umabot ako ng 80, 85, di ba? So, yung time ko, kung pwede lang, ibubuhos ko na yan sa sarili ko at saka sa lahat ng mga Pero, sabi ko nga sa'yo, serving God is serving yourself. Kasi pumupuntos ka Sabi ko nga sa inyo, dito lang sa buhay na ito, pwede kang kumuha ng merit. Pag namatay ka na, kahit anong sorry mo, bra. Dito nga lang yung time para maka-score, para mag-repent, para pataasin yung sanctity. Pag tapos ka na, tapos ka na. And that's, ang tawag dito, iyon ang kahalagahan ng buhay. Na hindi alam ng lahat na ang buhay na ito ay may deadline. At yung mga bata pa na lang, ang edad 30 lang, 35, ang mga feeling niyan, they will live forever.
Parang, hayaan mo Sister Joyce yan, magsalita na magsalita. Kasi 65 na yan eh, pauwi na yan. Pero ako, 30 lang, 32, please. Ikuti ko muna mundo. So, wow. Yung palang haba na ng intro ko. So, ano ang point ko dito? If you're planning to really listen to me, read the Word of God. Kasi wala kang magigets. Bakit? Kasi to really understand the Word of God, dapat born again ka eh. Dapat renewed Christian ka. Bakit? Dahil ang born again, meron siyang bagong conscience. At ang conscience, sabi ko nga sa'yo, ay hindi part ng soul mo, kundi ng spirit mo. At ang spirit mo, alam mo bang ang spirit mo ay 3 parts. Kaya nga yung walang buhay na spirit, hindi kaya mag-worship. Pag pumasok ng simbahan yan, parang init na init, kating-kate, na parang, alam mo yun, yung parang uneasy na, ano ba, kailan ba matatapos tong haba ng misa? Wala siyang wala siyang kung tawagin part ng spirit na ang tawag ay worship. Akala nila yung worship basta kumanta ka lang ng hallelujah, worship na yon. Hindi, oy. Hindi. Worship is your yung part ng spirit mo na mahirap ipaliwanag pag wala ka eh. Parang, paano mo ipapaliwanag sa bulag ang colors? Ganun ang spirit. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung wala kang plano magbasa ng Biblia, wala kang plano seryosohin ng Diyos, scroll mo na ako. Sayang lang. Dahil ito ay para sa may spirit, para sa renewed or born again Christian. Dahil sabi ko nga sa'yo, meron kang conscience na buhay. Nagtatanong ka, tinatanong mo yung sarili mo, ano tong buhay na to, para saan to? Tapos, kaya ka magkakaroon ng worship, nagpapakilala ang Diyos sa'yo. Ang totoong may spirit ni God, kinakausap ni God, close kay God. So, ibig sabihin, ano yun? Repentant yun at saka obedient. Yung dalawang yun, importante yun. Repentant at obedient. Kung wala ka niyan, wala ka relasyon sa Diyos. Kahit nagsisimba ka pa araw-araw. Kung hindi ka sumusunod. Yung konsyensya mo, hindi natitinag. Yung tipong kayang-kayang magsinungaling. At saka wala kang inisip kundi pabor sa sarili mo. Yung tipong pag hindi na pabor, ayaw mo na. Yung tipong, ba't ako maghugas ng pinggan? 3 kami magkakapatid. Sila muna bago ako. Ayaw mahirapan, ayaw mag-offer ng sacrifice. Ay, patay ang spirit niyan. Huwag ka na mag-waste ng time. Kaya nga yung mga teachers na namumblema sa mga estudyante nila, ang kailangan lang nila is bago sila magturo, magdasal sila. Yun ang kailangan. Kaso nga, kung hindi rin buhay yung spirit nila, ano sila papakinggan? Ang pinapakinggan ni God ay yung anak niya. Lalim, di ba? Kaya nga nawawalan na ako ng gana eh. Kasi iniisip ko, palalim na ng palalim to, sino pa makikinig sa akin? Kaso sabi ni Holy Spirit, you just follow. Kahit isa lang ang makinig sa'yo, worth it na sa heaven yun. Ganun ito kabigat. Diba? Walang bilangan dito. Wala akong pakialam kung ang viewership ko ay 3, 2. Kahit nga wala dahil nakinig ang angel sa akin, may-score ako. Ako ang umi-score dito. Kaya kung hindi kayo makikinig, I'm sad for you. I'm sad for you kasi time is limited. Dapat may nakuha kayo, pero wala kayong nakuha. In-scroll nyo ako. So be it. So, inuulit ko, ang spirit has 3 parts. It has the conscience, the real conscience. The conscience that is sensitive. Meron siyang worship. It can connect to God easily. Pag sinabi niyang Lord,
Alam niya nakikinig si God. At meron niyang intuition. Ano yung intuition? Google nyo. Yan na muna.